Alam niyo ba kung ano ang kwento sa As-Safa wal Marwa na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Inna as-Safa wal Marwa min sha'irillah, na ito ay kasama sa mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, nagsisimula ang kwentong ito sa kapanahunan ni Ibrahim alayhis salam kasama ang kanyang asawa na si Hajar at ang kanyang anak na si Ismail alayhis salam. Sa kapanahunan niyaon, iniwan sila ni Ibrahim alayhis salam sa lugar na ito kung saan nakikita natin dito mismo sa lugar na ito, dito sa As-Safa wal Marwa. Pagkatapos nun, tumalikod si Ibrahim alayhis salam at tinanong siya ni Hajar, "O Ibrahim, bakit mo kami iiwan na wala kaming kasama? Kaya mo bang iwan kami na wala kaming kasama?" Hindi sumagot si Ibrahim alayhis salam at tinanong siya ni Hajar ulit, "Ang iyong Panginoong Allah ba ang may utos na iwanan mo kami?" At sumagot si Ibrahim alayhis salam na oo. At sinabi ni Hajar, kung gayon ay hindi kami pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama ni Hajar ang kanyang anak at may kasama silang kaunting tubig. At nang maubos nila ang kaunting tubig na ito, si Hajar ay naghanap ng pwede niyang makuhaan ng tubig o di kaya ay makain. Umiiyak na ang kanyang anak ni si Ismail alayhis salam dahil sa uhaw. Kaya ang ginawa ni Hajar ay pumunta siya sa bundok ng Safa at tumingin-tingin siya, wala siyang makita. Pagkatapos noon, pumunta siya sa bundok ng Marwa, ito yung Marwa ngayon, na maliliit na bundok, at tumingin-tingin siya sa magkakabila at wala siyang nakita. So 7 beses niya yun nagawa. Paulit-ulit na lang siyang naghahanap ng maaaring mapagkunan niya ng maiinom ng kanyang anak. Subhanallah. Dahil doon, dumating ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at lumabas ang tubig na tinatawag na Zamzam sa kabilang paa ni Ismail alayhis salam sa pamamagitan ni Jibril alayhis salam. Masya Allah. Dahil doon, naging mabuhay ang pamumuhay dito sa Makkah at pinagtipunan ng mga tao at naging bayan ang Makkah dahil sa tubig na yaon na naging baraka at hanggang ngayon ay tubig pa rin hanggang ngayon na ito ay ma'am mubaraka na may baraka ito na nakakapaggaling ng mga sakit at pwede ka rin uminom dito na ang intensyon mo ay upang bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfik sa iyong pananaliksik ng kaalaman o di kaya ay kahit anong intensyon. So ang makukuha nating aral sa kwentong ito, mga mahal na kapatid, una sa lahat, huwag kang mawalan ng pag-asa kahit alam mong wala ka na talagang makikitang mga biyaya dito sa ibabaw ng mundo. Dahil kahit wala man yung mga asbab dito sa mundo, darating mga asbab, yung mga reason na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang ni Hajar, siya ay nanalig kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung ito man ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na hindi kami pababayaan. So, naging makatotoo nga ang kanyang pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kung ano yung tinadhana sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat mong isa puso na ito talaga yung pinakamainam sa iyo. Ito talaga yung pinakamainam sa iyo. Okay? Pangatlo, na dapat nating maintindihan, yung mga kapatid natin ay sinasabi nilang pwede na daw iwanan ang ating pamilya kahit wala silang makain. Dahil ang dalil ay si Ibrahim alayhis salam na iniwan niya ang kanyang pamilya na wala silang makain. Mali po yan. Bakit? Si Ibrahim alayhis salam ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw, tinawag ka ba ng Allah para iwanan mo yung pamilya mo na wala silang makain? Hindi. Kaya hindi mo makukuha ang dalil yan.
Yan po ang maikling kwento na napapaloob dito sa Safa at Marwa. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad. Assalamu alaikum.